Yan. Ayan. Okay, Chop suey. Lulu. Actually, the word chop suey, Mm. Chinese, pero pumunta kayo sa China, walang chop suey. Mhm. Dito lang yan nag-start. Talaga? Wala. Tayo lang ba nagpauso Tayo nun? lang nagpauso, no? Alam mo Oo. naman ang Pinoy. Ngayon, pag sinabing, ay, ang isip mo, chop suey. Wala kang focus, halo-halo. So, chop suey, pinaghalo-halong gulay na dito nilagyan natin ng masasarap na karne, manok. But this time, since marami po tayong nasa probinsya na maraming peanuts, maraming yellow kamote na rich in vitamin A, at meron tayong tokwa. Alam niyo yung tokwa, galing yan sa soybean no? Na kung minsan nilalagay natin sa LTB. Alam mo yung LTB? Ano po yun? Lugaw, tokwa, baboy. Yun, rich yun in cholesterol. So, this time, ang ating recipe, meatless chop suey, na ang atin pong ingredients, pwede ko nang sabihin. Sige sa po. Mga nakikinig. Diretso na po. 1.5 cup peanuts, mas masarap yung bagong ani, no? 3 cups diced yellow kamote, which is rich in vitamin A, 4 pieces tokwa, and 1/2 cup cooking oil, 1 tablespoon crushed garlic, tsaka onion, finely chopped, 1 piece yung medium. Alam naman natin yung abitsuelas, no? Green siya, 1.5 cups, cut diagonally. Kilala din naman natin ang sayote. Yan, very common, mura. Meron tayong pinaghugasan ng bigas. Yun, magandang sabaw yun, malabo-labo. It's not so clear. Meron naman tayong soy sauce, 4 tablespoons. At ang pampalapot ay 1 tablespoon cornstarch, 1 tablespoon salt, at 1/8 teaspoon pepper. Pero wag niyo kalimutan, doon po sa aming office, lalo na po pag ganitong mga vegetable type, we are putting a new product called Meaty Ginisa na napakabango, or beef aroma, 1/2 teaspoon per kilo. Yun po ang ating ingredients. So, ito ho talagang ang cholesterol ay napakababa, pero mataas po sa calories ito. So, pakuluan po natin yung peanuts and kamote together. Himayin natin yung mani pag malambot na, and cut kamote into squares. Actually, simple cooking lang ito, pero pinamamahagi ho natin sa buong Pilipinas dahil kuminsan lalaga lang natin ang kamote, yung mani lalaga, kukutkutin. This time, pag samasamahin natin, tapos iset aside natin. Yung tokwa, i-cut natin into squares, then fry, tapos itabi natin. Ngayon, saute means igisa, no? Saute in oil with tokwa cakes, and then when fried, put the garlic and the onion and cook for 5 minutes. Tapos, add abitsuelas and sayote, cook until half tender. Tandaan po natin, ang lola ko anong araw, kung magluto ng gulay, yung malabog-labog, no? Yung, alam mo yon, yung malabog-labog? malabsalabsa. Halos madurog na. Ang magandang gulay, yung isang kululang, that when you eat it, crispy, no? Malutong. Tapos, lagay natin ang rice washings, but keep vegetables from drying. Lagay natin ang nilutong peanuts, kamote, and pechay. Then, cook for at least 5 minutes. Tsaka po natin ilagay yung soy sauce. Itiken, palaputin. With rice washings and cornstarch, lagay natin ang meaty ginisa na pinakauso ngayon sa mga pagkain na pampabango, and season with salt and pepper. Actually, itong recipe na to, I have to acknowledge the Nutrition Foundation of the Philippines. This was standardized by my former boss, Dr. Minerva Belen Insyong. Actually, patay na siya, no? Siya ang una kong boss sa nutrition. Pero dito, naka-indicate rich in vitamin A, iron, thiamine, riboflavin, vitamin C. Can you imagine a simple recipe can contribute lots of vitamins which is needed in our body, called the Krebs cycle. Ang hirap niya nung ako'y nag-aaral. Yan ang ating recipe.
Pero pangkabuhayan, kung isa-serve mo to, mura lang siya. Pwede mo nga ibenta ng 15 pesos, isang serving portion. Ito po yung Ito yung meatless chop suey.